Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sino ang may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Eh wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing ano nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Eh yung mismong Congress ay, ako linabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isahin niyo yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami eh. 8 yung plaka eh. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. Yes. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, doon sa impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Eh base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, eh mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero sa galit. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Kasi Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos nun, 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics complaint? Ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong ha. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko,
hingin mo kasi yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala ng ano. Kasi yan ang Usapan sinabi. natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di linabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. Kasi walang siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin.